Makagago, lumaki ang mata. Nang malaman niya ang plano ni Kuya Val. Kita-kits na lang sa. At Kuya Val desidido na. Magandang araw at isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap, sanay hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Makagago, lumaki ang mata. Halaka, kita-kits na lang. Kuya Val desidido na, at bakit naghugas kamay na si Makagago? Pero bago yun ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa mga gawain ng mga charity vlogger kung bakit sila nagbi-video kapag tumutulong. Ang kahalagahan at pananagutan ng charity vlogger sa lipunang Pilipino. Bakit kailangan nilang mag-video? Hindi sapat ang pag-abot ng pagkain o pera, kailangan din maipamalas ang buong proseso. Nakakatulong dahil nakikita ng publiko kung paano napupunta ang tulong, nakakatag ang pangalan ng charity, at mahihikayat ang iba na mag-donate, mag-volunteer, o mag-sponsor. Ayon sa YouTube Social Impact, ang video-based storytelling ay may kakayahan makapukaw ng emosyon at mag-ugnay sa milyong audience mula sa iba't ibang bansa. Sa ganitong paraan, naaabot ang mas malawak na suporta, lalo na kung ang video ay may mataas na kalidad at kredibilidad. Kapag walang video, maaaring mailihis ang sponsor o titirang grupo, mawawala ng ebidensya ang sinasabing suporta kaya ang kaugnayan ay hindi pinaniniwalaan. Halimbawa rito si Sir Ronnie Voladores, isang guro vlogger sa Masbate, na dahil sa kanyang online presence ay na-sponsor ng Foodpanda at iba pang individual para magpatuloy ang feeding program sa kanyang mga estudyante. Sa ganitong sitwasyon, ang video ay nagsisilbing patunay at motibasyon sa madla. Ang mga tunay na benepisyo ng charity vlogging. Tuwang nakatutulong, si Kalingap Rab ay isa sa mga pinakaunang kinilala sa Pilipinas. Mula sa sariling pinopondohan niyang proyekto, pamimigay ng pagkain, cash ayuda, scholarship, at pabahay, lumago ito bilang Kalingap Rab Foundation. Pinangalanan pa niya ang kanyang sponsors bilang Kalingap Angels, tanda ng integridad sa pagtanggap ng donasyon at sa transparensya ng gastusin. Mga hamon at etikang kailangang harapin. Hindi lahat na linyang vlogs ay may misyong tunay. Tulad na lang sa sinasabi ni Makagago na mayroon siyang foundation anya at wala namang ipinapakita, paano masasabing tunay ang sinasabi niya kung wala siyang maipapakita sa madla na ganyan ang nagagawa ng foundation niya, kaya maaring niluloko lang tayong lahat sa pinagsasabi ng vlogger na iyan. May netizens na nagbuking na maraming vloggers ang nagiging viral dahil sa poverty porn, ang pagbibida sa kahirapan ng iba para lamang kumita, nang walang formal na consent o tunay na layunin. Kadalasan, nababalewala ang dignidad ng tinutulungan, napapahiya dahil hindi binibigyan ng pahintulot, at pagkatapos ng video ay hindi na muling buhayin ang ugnayan. Mawawala ang tunay na diwa ng pagtulong kung ang video ay naging eksena lamang para sa views. Patnubay para sa responsableng charity vlogging. Consent muna, bago mag-video, para sa hindi nakakaalam katulad ni Makagago nagpapaalam ang Team Kalingap sa barangay at sa mga magulang bago ito vlogs, nila Kalingap Rab, at paano niya nasabing poverty porn ang ginagawa ni Rab samantalang nagpapaalam naman muna sila bago mag-vlogs. Kailangang malinaw ang pahintulot ng tumutulong at ng tumutulungan, lalo na kung minor o vulnerable community ang sakop. Layunin ang unang konsiderasyon. Hindi dapat ikaw ang bida, dapat ang taong natutulungan ang nasa silong ng spotlight. Transparency sa pananalapi. Tulad ng ginagawa ni Kalingap Rab, regular iulat kung saan napupunta ang ayuda, from YouTube ads, sponsors, o donations. Hindi scripted ang emosyon. Dapat tunay ang pasasalamat at apoy sa puso ng tumutulong, hindi pinipilit para sa dramatic effect. Hindi hadlang ang gimmick o clicks para magsimula ng tumulong. Ngunit kapag nagdesisyon kang mag-video para sa isang charitable cause, isinumpa mo ang isa't isa, ang tumutulong at ang tinutulungan. Ang video ay dapat magsilbing tulay ng tiwala, hindi trapiko ng views. Ito ay panawagan, sa habang silangoy teknolohiya at influencer culture, unawain natin kung kailan ito makakatulong at kung kailan ito naaabuso. Ang tunay na charity vlogging ay hindi gawaing pantanghalian, ito ay sining ng malasakit na may puso, paninindigan, at may pananagutan.
At sa kabilang dako naman mga kalingap, makagago lumaki ang mata ng sinabihan ni Kuya Val na magkaso ka. At sinabi niyang bakit siya magkakasuan niya. Bakit nga ba? Dahil wala siyang maibabato sa Team Kalingap na kaso, bagkus siya pa ang magagawaan at maalanganin sa ginagawa niya, kaya naghuhugas kamay na kanina pa sinabi niya mga kalingap na wag sa kanya magagalit si Kuya Val kundi doon sa mga tao anyang nag-comment na kung saan doon siya nagbabasa. Anong masasabi niyo po dito? Please comment and God bless you all.